Ah, yun nga po, magba-birthday. Magba-birthday na po ako ng March 12. Batiin nyo na lang po ako. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Una-una po ay sa kaligtasan po. Dahil tunay nga po yung katulad po nung sa preaching kanina na dapat talaga ay, yung sa preaching ng asawa ko kanina, yung spiritual maturity, pag ikaw talaga ay ligtas, ay nanasain mo talagang lumago sa Panginoon, hindi lang stagnant. Kumbaga may, yung sa preaching din ni Pastor, yung pagkilos ng Holy Spirit, talagang nararamdaman mo yon. Yung halimbawa po ay hindi ka nakapagbasa ng Bible, talagang may ano po ang Holy Spirit na nakikita mo ang Bible. Pinapaalala sa'yo na, oy, magbabasa ka ngayong araw na to. Talagang may, ano po, may pagyagis ng Holy Spirit. At salamat doon dahil mapapatunayan mo talaga na ligtas ka talaga. Salamat sa Panginoon, sa pag-iingat din po. Ayun nga po, ako po ay, ano po, 5 months, magsi 6 months na po ang aking tiyan. Baby sa akin, sinapapunan. So, nung last check-up po, bali bukas po ang check-up. So, bukas po ay malalaman ang gender. At nag-uusap pa kami ng asawa kung aalamin ba namin or iso-surprise namin ang sarili namin katulad nung kay Gia. Eh sabi ngayon ay parang maiba daw. Kasi na-excite na ako. Kasi sa akin, lalaki to. Sorry ka na. May gender na para sa akin. Pero syempre, ang kalooban pa rin ng Panginoon ang nasusunod, hindi yun sa akin. Pero syempre, ang gusto natin talaga ay lalaki nga dahil yun na pinapanalangan natin sa Panginoon specific na sana po lalaki dahil para kota na. Kumbaga may babae na at may lalaki. Tapos ano, ayun, okay na. Okay na kami doon. So yun, ay, ang tawag na din ni Gia dito ay ano na, baby brother. Baby brother, siya daw ay Ate Gia. So, ayun nga, di bahala po kung ano mapag-desisyon namin bukas. Kasi na-excite na ako, hindi ko alam din magiging reaction ko paano kung babae yung binigay ng Panginoon. Pero siyempre, pagpapasalamat natin talaga yon. Kumbaga may mga gusto din talaga tayo lang. Siyempre, gusto nating ibigay ng Panginoon. Pero kalooban pa rin niya talaga ang masusunod. So, pray na lang po ng aming check-up tomorrow po. So, dapat kasi yun ay kahapon. Nagkaroon lang kami ng event sa bahay, kaya nagpa-reschedule po ako bukas. And then po, yun nga, salamat din po na ang aking anak po ay, yan, lumalaki na po. Magte 3 years old na din po yan. So, madami na din po yung tanong. Kaso ang mahirap lang po ang tanong niya ay English. Kaya, ang hirap po ipaliwanag. Noong isang araw po, ay si Gia ay nalak sa, sa sasakyan. Parang nagdoble yung pagsarado ng pinto. Kaya nalak sa loob. Eh ngayon, hindi ka po may instruction doon paano buksan yung kotse. Yung maliit doon na pin, na parang itataas mo, eh English. Kasi, Gia, hold it up, up, up. Ay, hindi kami magkaintindihan. Ang dami nag-i-instruct sa kanya. Sa bahay kasi na umuwi po kami. Ang dami nag-i-instruct sa kanya, papa niya ako, mga tito. Gia, hindi na maintindihan ni Gia kung anong gagawin kasi hindi naman maintindihan yung English namin. Hindi namin may paliwanag sa English. So yun, ginawa na lang ng paraan ng tito daddy niya. Di ang tito daddy niya nakapagbukas. So may experience ata to sa bukas kotse gang. So yun, salamat po sa Panginoon at isa pa din pinapapasalamat ko, ito pong si Gia ay nakapagmalay na din po sa Panginoon na yun po ay pinagpapasalamat namin bilang mag-asawa. Dahil po siya ay, kami po kasi pag si Jory po ay galing panggabi, sabay po talaga kaming kumain pag breakfast bago siya matulog. Ang po niya ay, lagi po kami nagpipray lagi bago kumain. So yun po, pag si Jorik naman po ay pang-umaga, di kaming dalawa na lang po ang magkasama. Minsan po kasi ako na yung nagpipray ng una, kasi siya naglalaro pa. Tapos susubuan ko na lang siya. Bigla na lang niya sasabihin, pag susubuan ko siya, Mama, no. Thank you, Lord. Gusto niya magpipray muna. At gusto niya, ayaw niya na ako lang yung magpipray. Gusto niya nasabay siya. So mayroon po siyang prayer na, thank you, Lord. I love you, Lord. Thank you for the food. Gusto niya babanggitin niya yung si Mama, si Papa, Mama May yung tawag niya. Tsaka baby brother, yun, ganun siya.
Tapos po pag gabi, ganun din. Bago siya matulog, sasabihin niya, Mama, thank you, Lord. Gusto niya magpipray muna bago siya matulog, bago siya magligalig. Magpipray, magpipray muna. So, yun po. Ako naman po kami naman po hindi ganun talaga na sabihin kitang-kita na banal na talaga kukwento sa bata ng ganito ganyan, ng mga books of the Bible, ganyan. Pero yung simple lang ng pananalangin, pagbabasa ng Bible, nakikita niyo yun sa amin. Tapos meron din po siyang maliit na Bible. Kasi alam niya, nagbabasa kami, gusto din niya, nagbabasa din siya. Kahit yung mga itsura lang yung nakikita niya, gusto niya babasahan din siya. So kami hindi namin ini-insist yun sa kanya. Kumbaga natututunan niya na lang sa paglaki, sa ano. So kami po yung nagpapasalamat ng ganun sobra sa Panginoon dahil biyaya po talaga na may gawain. Kami po mag-asawa ay natututo sa paglago sa Panginoon at nakikita din po namin na ginagaya po kami ng aming anak. At sana yun ay may pagpatuloy namin bilang mag-asawa. Saka yung isa pa din pong kinakatuwa ko, salamat sa Panginoon na yun nga po, kasi siyempre ang aking pong asawa ay hindi ka po yan ay galing sa sa agen. Galing sa agen, sa born again. So, kumbaga ang by experience niya, parang sa born again kasi, may dala ka lang Bible, pero hindi mo talaga siya yung nababasa. Yung hindi katulad sa practice natin na talagang bilang Baptist, isabuhay mo yung Bible. Dapat alam mo yung alaman ng Bible, nagbabasa ka ng Bible. So, ngayon po, parang kami yung nagbabasa dahil sa may Bible study guide. May mga tinatanong siya, sabi niya, yung sino yung 12 tribes, sino anak ni Jacob, di sasagutin ko, sasabihin niya sa akin, bakit alam mo yun? Sabi ko, wala mo, nagbabasa akong Bible. Ay mo nasa Bible yun. Yung kumbaga, siya, nalalaman niya yun kasi nagbabasa na siya ng Bible, hindi katulad dati. Kumbaga, biyaya sa akin yun na pag nasusurprise, ba't mo alam yun? Nabasa ko nga yun sa Bible. Pero kumbaga, natututo siya, pero natutuwa ako sa Panginoon na nakikita ko na lumalago siya sa ganong gawain. At talagang salamat sa Panginoon, kanina nag-preach siya ng spiritual maturity. Totoo po yun sa buhay talaga namin mag-asawa. Talagang kailangan talaga ng paglago sa Panginoon dahil isa na kayo. Pag mag-asawa, isa na talaga kayo. Kaya talagang kailangan po ay may Panginoon sa gitna, talagang may taga-control po na dapat ay kung ano yung kalooban ng Panginoon sa amin, yun ang susundin namin, hindi yung mga gusto namin. May mga plano kami na ito ang gusto namin, pero talagang pagpipray namin, ano pa yung kalooban ng Panginoon para sa amin? Dahil, siyempre si Jorik po ang gusto lagi ay sa amin ay yung maging comfortable po kaming ako at saka yung mga anak niya. Parang may mga plano siya na parang, siyempre, yung parang mas umangat sa buhay. Pero sabi ko kasi sa totoo lang, sabi ko sa kanya okay na ako sa buhay natin kasi ako nagpapasalamat sa Panginoon na meron na tayo yung mga bagay na inaasam ko lang dati. Bawa po nakabukod kami. Hindi kami yung, kumbaga may peace of mind kami na kami lang mag-asawa na, mag-away kami kahit isang linggo kami hindi mag-usap. Wala makikialaw. Kumbaga, okay na ako sabi ko, okay na ako, masaya na ako sa buhay, nakasama siya. At ayoko kasi yung, halimbawa mapapromote nga siya, pero uuwi siya sa bahay every week na lang, o kaya tatagal. Kumbaga po kahit magkaaway kami niyan, inaantay ko pa rin niya umuwi kada hapon, o kaya pag night shift siya, kada umaga, kasi kinasanayan ko, parang kasi, ang ama ko kasi po lumaki po kami na nasa abroad po ang papa. Kumbaga, pag dumadating siya, kada isang taon kasi, tas ang bakasyon niya lang ata isang buwan. Yung parang, alam mo amo mo siya, pero walang, amo mo lang, yung parang naiilang ka. Parang lumaki kami na ama ko siya, pero pag nakikita ko siya, hindi ko siya malapitan kasi natatakot ako. Kasi kilala ko lang siya dati naman hindi pa uso yung mga video call. Dati ay mga boys tape pa.
So, naririnig ko lang ang papa ko sa pag piniplay sa voice tape, yung mga pinapadala o kaya sa mga cards. So, pag dadating siya ng month na to, minsan sa iba pa na uwi. Yun, ayun, yung parang naiilang ako kasi, do papa ko siya, hindi ko maramdaman na close kami kasi nga walang bonding. So yun sabi ko sa aking asawa na okay na ako hanggat kami malusog, okay kami. Sabi ko, wag ma-pressure na kung hindi niya kailangang makipagsabayan sa mga kabatch niya na ganito ganyan. Sabi ko, ay okay na ako na ganito tayo as long as pinoprovide naman kasi talaga ng Panginoon yung mga pangangailangan namin. Tapos ngayon, binales pa po kami ni Lord ng another baby. So sabi ko, ay mabuti ang Panginoon sa atin. Talagang kita ko yung favor ni Lord sa atin na kahit na tayo ay hindi malimit nakakasimba dahil malayo. Ang biyaya pa rin ng Panginoon na kami kanyang iniingatan, lalo po sa biyahe. Ang layo ng aming biyahe. Tapos ngayon pa, buntis po, matagtag. Pag alam mo, pagtaysan na. Yung sasakyan mo nagbabounce na. So, taysan na to. So, yun. Yung talagang hawak ko lagi ang tiyang ko at parang ako'y mapapaanak lagi pag uuwi. So, yun nga, yung pag-iingat pa lang po ng Panginoon kami sobrang binibiyayaan na. At sobrang thankful po ako na may asawa ko na napaka-responsable din po sa aming pamilya. Dahil yun nga po, sasahod na yan mamaya. Yun nga po, yun nga, kahit pagod po dahil alam nga niya ako buntis po pagpagod po, pag inutusan ko mga 2 beses pa. Ayun, susunod na yan. Dati hindi, mga 5 beses pa. So ngayon kumbaga kahit pagod, alam kong pagod talaga siya sa trabaho, pero talagang tinutulungan niya ako pag kay Gia. Lalo pag kay Gia, dahil ito po sobrang likot na po talaga. So mahirap po yung buntis, tas may toddler. Dati, hindi ko talaga siya ramdam nung unang pagbubuntis ko. As in, napasok ako sa trabaho, 8 months na ang tiyan ko. Parang wala naman ako nararamdaman, parang normal lang na may buntis ka. Pero iba na ngayon, yung pangalawa, tas may toddler kang malikot, tapos mama pupo, yung hindi ka na makabend kasi uhugasan mo, kailangan mo, tapos ayaw niya na hindi niya ako nakikita. Kumbaga kung naglalaba ako, nandun din siya. Doon siya naglalaro. Tapos ang rule namin sa bahay, pag no watch TV, mama, no phone. So, pag hindi siya nag-watch ng TV, sabi niya, pag tas nakita niya lang sa cellphone, mama, no phone please. Yun. O di, mama, play. Just play lang. Play lang kaming dalawa. So yun lang banding namin dalawa. Pag ako'y naglalaba, kung anong ginagawa, naglilinis ng bahay, nagbugas ng plato, nandun lang siya sa tabi ko, doon siya naglalaro. So yung ganong setup namin sa araw-araw, ako nagpapasalamat na doon sa Panginoon. Yung pagbabasa ng Bible, naibalik ulit yun ng Panginoon sa akin nung ako'y nag-resign sa trabaho. Talagang, yung kami mag-asawa, natutuwa po ako doon na talagang kami nagtatanungan tungkol sa Bible. Sabi ko, yun po ay blessing sa amin. At yun nga po, yung lumalaki si Gia na nakita ang Panginoon sa aming buhay. Salamat doon sa Panginoon. At yun din po, yung kahapon, si Papa po ay nag-60th birthday. So totoo po kami, walang balak talaga mag-invite noon sa simbahan dahil alam niyo naman po, pag, siyempre unbeliever ang Papa, alam niyo na kung anong birthdayhan ang meron doon. Baka ang masaga sa mapuntahan niyo, idi-inuman. Ito yung mga nakapunta kagabi ng gabi na. Ito yung video okahan mga kantahan ay na-revive. Na-revive si Utoy Na-revive si Utoy. Nung pong wala pa ang mga taga-simbahan, edi ang kantahan mga worldly. Di nakikisabay, may nakikisabay. Kristyano, alam nyo na kasi doon. Tapos nung biglang dumating si pastor, transition agad sa Kristiyanso. Kagaling. Tawa ko sabi talaga naman nga, Kristyano nga talaga. Nagmamalay din. Na nandiyan na si pastor. Biglang Christian song. So, biyaya po ng Panginoon. Sa totoo po, wala po kaming balak mag-invite. Nakakahiya naman nga po na
madadatnan niyo po doon ay inuman tas videokehan. Ang pinapapasalamat ko talaga sa Panginoon na hindi namin binabanggit kay kay Papa na kung mag-i-invite. Hinahayaan lang namin siya kung sinong gusto niyo imbitahan. Tinanong lang namin kung maghahanda siya. Kasi kaming magkakapatid, may plano talagang i-surprise siya. Kasi 60th po. Talagang biyaya po kasi na makarating ng ganong edad ang magulang. At kasi ang mga magulang natin ngayon, may mga dinadamdam na yung mga sakit lang ng batok. Tapos, katulad isang araw, sakit ng batok ng mama. Tapos nasusuka daw. Sabi ko, ay siya ka mama, dadalawang inahin pala yung inaalagaan mo. Yun nga, kung ano-anong sinabing kailangang mga bawang, kanya yan. Hindi mo na ako marunong first aid pag yung high blood. So yun, sobrang biyaya po na makarating ang magulang natin sa ganong edad. Kumaga precious na yun na makita natin ang mga magulang natin na malalakas pa din at kumbaga nakikita pa yung mga apo nila. Yun ay pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. At yun nga, yung kahapon, nung isang araw, biglang nabanggit ng Papa na, nabanggit daw kay May na, ewan ko kay May or kay Des na, pwede kang mag-preach si pastor sa birthday daw niya. So, nun pa lang po ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi ang alam ko, ang Papa ko ay may tanim na sa kanya ang Panginoon, ang salita ng Panginoon. Kumbaga, may dahilan lang po kung bakit hindi siya makasimba. At ayoko naman di pong tanggalin ng Panginoon kung sino yung dahilan kung bakit hindi siya makasimba. Kumbaga ilalapit ko na lang po sa Panginoon yung tamang panahon kung kailan siya ulit makasimba. Kasi alam kong gusto din naman niya magsimba. Kumbaga may dahilan lang kung bakit hindi siya makasimba. At nakikita ko din naman sa kanya kasi siya po ay bago pumangon talaga at umalis sa kanya higaan, nananalangin po talaga ang Papa. Kita ko po yun pag ako'y nauwi. At yun yun daw ay talagang ginagawa niya. Kumbaga, ang Papa, may mga old nature pa talaga kasi hindi pa naman niya Kristiyano. Pero nakikita ko pong may tanim at sana talaga ay maligtas talaga ang Papa po. At yun nga, yung papasalamat ako na nakikita din sa mga kapatid ko na lalo yung mga nasa bahay, si Jerome at saka si Luigi. Nakikita na yung may buhay, yung may Panginoon talaga na nakakasimba pa rin sila, nakakapagpatuloy sa Panginoon. At alam ko darating ang araw na ang Panginoon na magdadala sa kanya dito. At sana talaga ay tunay na ligtas din ng Papa. At yun nga, yung nakapagbanggit din siya ng verse kahapon, hinanap ko din yun, yung sa Acts, binanggit niya kasi hindi ako familiar. Yung sinabi niya yun. Tapos nabanggit ni Jervis yung pinaka-verse. Sabi ko, ang galing naman. At alam niya yun. Ako hindi ko kasi alam. So, blessed po ako na aking ama ayun nga, kumbaga na-appreciate niya pa rin po ang Panginoon na nakarating siya sa ganong edad. At salamat po, ang Panginoon ay talagang iniingatan ng pamilya namin, though wala ang Papa ay hindi nga nakasimba. Alam kong darating talaga ang Panginoon na ang Panginoon talaga ang gagawa na paraan para si Papa ay maligtas. Kung talagang siya iligtas. Kumbaga ay, syempre, sa Panginoon ay pinagkakatiwala ang kanyang buhay. At salamat, at yan nga, nakapag-celebrate siya ng 60th. At yan, may dadating. By April naman, ang mama naman ang magsi-60. So sila ay panunod lang. So biyaya po yun. At salamat sa, yun nga po, sa buhay, sa kalakasan. Salamat sa aking mga kapatid. Ang tunay po, ang linggo po ay kalwanan ko. Kasi marami po akong kapatid na nandyan. So, si Gia, hindi ko talaga inaalala pag linggo. So, pag inaantok si Gia, either Tita Des, Mama May, Mami ay si Tita Isel niya. So, salhininan lang dyan. Si Utoy kasi mga 10 minutes lang, ayaw na yan. So, ayaw na magbitbit ng bata naabot na ang kanyang pasensya. So yun, kung mag-amaligo po talaga pahinga sa akin, nakakarinig po ako ng Word of God. Tapos, ang naabala ay yung mga tita. Kumbaga ay mas maalwa na may salamat sa aking mga kapatid din na naasahan ko pagdating nga kay Gia. At yun, nung din pong nung birthday nga ng Papa po ay
Si Gia po ay ayaw matulog sa bahay. No, matutulog na ay sabi niya ay gusto na niya umuwi, Gia house daw kasi ayaw matulog. So totoo po. Ay ngayon, makakatulog lang siya kapag buhat. Kasi ayaw niya talaga humiga sa higaan, naigtad siya. Kasi hindi daw kamukha na bahay. Gia house, Gia house. Yun po, ang napagod po ay si May. Hindi ko alam kung nakabawas ng timbang niya yun. Pero sa totoo po ay si May ang magdamag pong buhat si Gia. Na nakaupo lang siya at buhat yun si Gia. Dahil ayaw nga po mapababa. Nga kinabukasan na. Tapos nung katanghalian si Desa naman ang kumaga salamat sa Panginoon na may mga kapatid po ako na talagang mahal ang anak ko at nakatulong din po sa pag-aalaga sa kanya. Kaya salamat, ako'y blessed po na may pamilya ko na naglilingkod sa Panginoon. May bless ako na aking ama ay kahit po hindi paligtas, nakikitaan ko po ng buhay sa Panginoon. Blessed po ako na may asawa po ako na, basta may asawa ako. Asawa kong pogi. Salamat. At nakikitaan ko din po na paglago sa Panginoon. At blessed po ako na may anak po ako na nakikitaan ko din na nagmamalay sa Diyos. At blessed po ako sobra na ako po ay nagdadalang tao at ako'y inyo pong ipanalangin na makasurvive. So, hindi ko po sure kung end ng June or beginning ng July ang due date. So, depende daw po yun sa tangkad ng bata. Kasi nagbabago yung tangkad ng bata sa tiyan ko. Ang ina-expect po nila ay, nung last check-up, expected po nila ay 17 weeks. Nung nakita sa ultrasound ay naging 18 weeks na. So, nadadagdagan siya agad na advance ng 1 linggo. So, hindi po alam kung kailan talaga ang pinaka-due date ko. Pero ako po inyong panalangin, talagang mahirap po ang magbuntis na pag gantong edad. Talagang hihingal na. Pero ako po'y blessed dahil ako'y pinayayaan ng Panginoon ng ganitong buhay. Salamat sa gawain po. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa pastor, sa mga workers, sa mga miyembro po na yun nga po nakakaalala kami isama sa panalangin. Kami kinakakumusta din. Bagamat siyempre may pagkakulang din kami at kami dapat siyempre ang bilang Kristiyano kung kinakamusta ka, marunong ka din mga musta. Yun nga. Kaya sumali din talaga sa Car Calling Ministry para, kumbaga, maipaubot din natin yung salita ng Diyos sa mga kapatiran. Mga kapatiran nating wala dito, higit. Yung mga dati nating kasama na wala na ngayon. Kumbaga, pwede kasing dumating sa atin yun yung manghina. Pero, kailangan mo unawain dahil talagang may plano ang Panginoon. Hindi natin alam hindi naman tayo makakapaghusga kasi hindi natin alam ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya salamat na nandito tayo sa gawain, nakakapagpatuloy. Kahit kami pauli-uli, Santo Tomas, sa Banaba, sa Pulo. Kumbaga salamat na nakakarating po kami sa gawain dito ng Panginoon paglinggo. At nawa, alam ko may plano ang Panginoon na makabalik kami every Sunday dito. Kasi halos nakakasimbal lang po kami ng present talaga, mga 2 to 3 times a week dahil nga po sa shift ni Jorik. Nakakapag-online lang kami kapag night shift siya at yung hindi na talaga kaya pang mag-drive papunta dito. Pero nakikita ko pong may biyaya po ang Panginoon. Hindi ko lang po muna sasabihin. Pero alam kong prayer ko kasi yun na makapag-Sunday talaga kami makapag-attend kami every Sunday. At alam kong may ginagawa ang Panginoon para matupad yun. At salamat sa Panginoon dahil pinibigyan pa ng desire na makapaglingkod sa Kanya at makasimba pa at makapagbasa ng Bible. At salamat at ligtas dahil dami na pong digmaan ngayon. Lagi kailangan tanungin ng sarili kung ligtas ba kasi hindi nga natin sure kung kailan darating ang Panginoon. Kaya talagang salamat sa Panginoon sa pag-iagis ng Holy Spirit. Ayun lang po.